So yan, good day everyone. May share lang ako sa inyo. Though matagal na to nangyari sa akin. Way back 2020 or 2021, mga ganon. So may binili akong motor somewhere in Caloocan. So meet up siya. Then second owner yung motor. So tiwala lang kasi nga sa Facebook naman yung profile niya is marami siyang friends. So, syempre, di ba, pag maraming friends, marami ka na rin, kumbaga, na-trusted naman kahit pa paano yung profile. So, yun lang, upon meet up, yung motor, okay naman. And then, upon checking, syempre, wala pang plaka. Kasi yung, sabihin na natin yung model niya, 2016, wala talagang plaka. So, hindi ko ma-check sa LTO kung may alarm o yun, wala. Pero, upon checking, rehistro siya. So, may ORCR, kompleto, whatever, no? Tapos, deed of sale ng first owner. Ayun. Tapos, ah, original daw yung papeles, no? So yun nga. Nung nandun na kami, upon checking, okay naman, no? So, okay yung CR. Wala namang, wala akong nakitang indikasyon na magiging peke yung CR, no? Pero dito, pagdating dito sa bahay, ayun na, peke nga yung CR, no? Nung upon checking. So, hindi siya halata. Kaya, nakakapangamba na may mga ganito pala na nangyayari. Pero yung motor, guys, wala siyang alarm, no? So, pinacheck ko agad sa LTO na friend ko. Wala namang alarma. Siguro nagkataon lang yung seller or yung siguro yung first owner din nawala niya yung original CR, pero siguro nagpagawa sila ng bago, whatever, na peke, no? So yun nga, pina-verify ko sa LTO pati yung CR na fake siya. So in a long story short, ah yung motor nabenta ko sa murang halaga kasi nga peke yung CR. It means binenta ko ng Xerox papers, no? So yun lang. At least pag meron kayong mga galitong incident na may idea kayo kung paano tumingin ng original papers, di ba? So sharing lang. Pakita ko sa inyo kung paano tumingin ng yung CR niya. Ito yung peke na nandito pa sa akin yung peke. Tapos meron akong isang original talaga na CR na nabili ko mismo sa first owner. So yun lang, ingat lang din pala sa mga ganong meet up. So ayun, yung Facebook niya, syempre binlock na ako. So hindi na ako naghabol kasi nga na-check ko rin naman yung motor na walang alarma. Nagkataon lang, talo ko kasi nga yung motor nabenta ko ng murang halaga kasi nga binenta ko ng Xerox papers lang, no? So naging honest naman ako dun sa seller. So pakita ko sa inyo kung ano yung tsura nung peke na CR tsaka na original CR. Ito siya. Ayan. Ayan guys. Ito yung sorry inano ko, inover ko lahat kasi para at least ano lang, safe lang. So, ito yung peking CR. Ito yung original na CR na nabili ko sa first owner mismo. Tapos ang pick up ko pa mismo sa bahay niya. This one naman yung nabili ko, syempre meet up, tiwala. So, hindi mo kasi upon check, hindi mo mahalatang peke. Paano ko nasabi? Pakita ko sa inyo. Yan. Kita ba? Yan. Zoom muna natin to. Yan. Sorry makalat. So yan. So syempre pagdating mo di ba sa motor, titignan mo yung motor, kung okay naman, tapos syempre maayos ka usap yung seller. So sa CR titignan mo lang naman mostly yan, medyo So ito naka-emboss dapat to, yung number na yan. Ito. So emboss siya. Both. Ayan, no? Pero ito hindi halata. Pero makakapa mo. Ayan, makakapa mo. Ayan, no? So hindi katulad ng original. Ito yung original, talagang kapang-kapa, no?
Pero pareho nakakapa. So, second na tinitingnan ko, yung nandito. Ayan. May LTO dyan. LTO, yan, yung maliliit na yan. Hindi lang kita, syempre, dito sa, cellphone ko. Hirap eh. Yan. May mababasa kang LTO maliit, LTO, LTO, LTO na word hanggang dun sa dulo. Tapos, meron din dito. Yan. Igilid ko. Ito yung original, Ayan, Hindi lang kita. Pero, ayan, may nakasulat dyan na LTO, LTO, LTO. Yan ang palatandaan ng mga original. Which is, meron din ang peke. Ito ang peke. Ayan LTO, LTO, LTO. Hanggang dun din. Tapos kapag tinignan mo dito, ayun kita LTO, LTO, LTO. Napansin ko ngayon, nung syempre hindi mo mahalata, di ba, na pareho lang naman, LTO, LTO, may mga wordings na ganun. Pansin ko sa kanila, ito, mas bold or parang mas readable yung LTO niya. Yan, Pero unlike dito, mas firm. Ibig sabihin, mas maganda yung pagka-print, mas maliliit. Pero readable yan. Hindi lang kita sa camera. Pero readable po yan. Yan, LTO, LTO. So, yun ang isang palatandaan ko. Kaya, napagkamalan ko tong original. Ano pa? Itong ilalim. Ayun, Kung mapapansin nyo, may cut yan. May parang pinagpilasan. So, palatandaan din yan ng original. Kasi, yung walang galito, o printed lang, or colored copy lang, hindi mo makakapayan. Yan, hindi mo makakapa. Which is, meron din ang peke. Ito ang original. Yan, Mas maliliit yung, yung pagitan ng ngipin ng pinagpilasan. Dito, malayo. Malayo yung pagitan. So, yun yung difference nilang dalawa. The rest, pareho as in logo ng LTO. Yan, pareho ng peke. Pareho. Pati yung mga hibla. Diba, yung hibla na buhok. Yan, Yan, may hibla, Etong likod na original. Yan, may mga hibla yan. Ayan, Ayan, meron din ang peke. Ito ang peke, Ayan, So, yun. So, pirma, magkaiba. Kasi nagbabago-bago naman ng parang president ng LTO, di ba? So, yun. Then, logo ng LTO, meron din. Ayan, yung Land Transportation Office. Meron din dito. Ayan, Land Transportation Office. Owner's copy. Owner's copy. Kaya pareho. Talagang ang galing ng pagkakagawa dito. Paano ko nasabing peke siya? Papakita ko sa inyo. So yun nga guys, that time 2021, nagba-buy and sell ako. 2020 ako nag-start nag-buy and sell hanggang 2020 I think 2024 wala pa ako nito. Ano yun? Ito. UV. UV. Last year lang ako nagkaroon nito. Mid 2024. Then until now gamit ko siya. So malaking tulong to guys. Ito ang bilhin nyo. UV. So paano makikita kung peke ang CR o hindi? Tingnan natin. Nyo. So ito yan guys. Yan yung UV. Ito ang peke. Ito ang original. Paano ko nasabing peke ito? Tingnan nyo yung yung LTO niya sa LTO neto na logo. Di lang kita sa camera pero meron siya. Yan, meron. Pati yung mga hibla dapat mag-iilaw pati yan. Yung logo na yan. Pati yan yung sign. Ito yung peke Yan, meron naman lahat. Di ba? Kitang-kita. Pero dito, mas detalyado yung pagka-LTO niya. Pakita ko sa inyo yung difference. Pagdikitin natin. Ito, halos hindi mabasa. O yan
Itong wordings na to, itong part na to, yan, hindi mabasa yung nakalagay. Or, nababasa siya pero putol-putol. Hindi katulad ng isa. Ayan, hindi lang kita sa cellphone eh. Mas readable yung pagka-logo niya. Mas maganda yung pagka-print. Pero kung titingnan mo, halos pareho. Di ba? Ito yung original po ah. Ayan ah. Ito yung peke. Ayan oh. O, di ba? Tapos mas malaki konti yung logo na ito ng peke. Ayan, aside dito. Yan. 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 Siguro kung ang isa kong mapapayo sa inyo, itong check nyo, itong LTO na logo na to, mas maliit yung ano niya. Mas maliit yung ito yung sa ultraviolet niya. Unlike dito, same. Pareho. Yan no. Tingnan natin yung likod na ito, ng original. Ayan o. Ayun pa isa sa napansin ko. Yung logo kanina na LTO, hindi na makikita sa dapat sa likod. Hindi siya magmamark. Siguro, ang pagka-print nito, ayan o. Kasi I think, di ba ano siya, mas manipis yung, hindi eh, parehong makapal eh. Pero hindi ko alam, ang galing ng LTO, tinan mo. Wala sa likod, pero ito meron sa likod. Lumalabas, ayun o. Ayun, ang isang palatandaan natin guys. Tapos yung sign, wala rin. Yan o. Ito yung peke. Ito yung original. Tapos, ang isang palatandaan, mas kita yung ano, yung print ng CR number. Ayan, CR number. So, wala. Ayan o. Sorry yan. So, pero pag binaliktad mo, yun o, meron siya. Pero pag binaliktad mo, dito sa likod, wala siya. Hindi nakikita. Unlike dito sa peke, ayan o, meron. Pero halos parehong pareho, no? So, yun lang guys. Sharing lang. Ayan, sa sign, meron dito sa harap. Pero sa likod, wala. Dapat. Ito yung original guys. Ito. Itong nasa baba. Ito meron. Tumagos siya. Tumagos. Diba? So, yun lang guys. At least makatulong sa inyo kung bibili kayo ng next time na second hand. Lagi nyo titignan to, yung papers nyo. Malaking bagay kasi to. Mahirap kumuha kasi ng papers lalo kung hindi ka first owner. Diba? So, pareho siya ng makapal. Parehong makapal. Oh. Ayan oh. Parehong makapal sila. Diba? Halos lahat pareho. Print out, whatever. Ang pinagkaiba lang, yung emboss nito, mas manipis to. Hindi kita sa likod. Then, yung mga, ito, ano ba tawag natin dyan? So, hindi ko alam. Pero sa ultraviolet, kita sa harap, yun ang palatandaan. Pero sa likod, hindi. Yung sign, wala. Pero si peke, kita sa harap, pati yung sign, pati sa likod kita. Ayan o. So, yun lang. So, yun lang guys. At least, kita nyo yung fake. Ito yung fake. So, at least meron na kayong hint kung paano check to. Napaka-importante na ito. Itong ultraviolet. Bili kayo na ito parang sa Shopee. Nasa 100 pesos. Tapos meron pang isang klase na ito na may flashlight. Ayun, mas maganda yung kasi para at least sa gabi may ultraviolet ka na, may flashlight ka pa pantingin ng mga mga specs sa motor, 'di ba? Yung kunyari may tagas, ganun. Tapos syempre sa gabi hindi mo na makita, 'di ba? Pero I would suggest kapag yun nga bibili kayo ng second hand na motor sa umaga unang-una. Ano pa yung araw. Tapos pangalawa, huwag kayo meet up hanggat maaari. Kung hindi first owner. Kung first owner, okay lang, meet up. Tapos and then may ID siya, whatever, sa kanya nakapangalan yung ORCR, no? Tapos, pero hanggat maaari, sa bahay, mas maganda pick up sa bahay, di ba? Mas safe yun mas safe siya.
So yun, sayang. Nabili ko siya 28 ba or 27 that time. Tapos nabenta ko lang ng 15. Ganun kababa dahil dito sa CR na to. Na-try ko to guys kasi ano, ang hirap kumuha na ito. Gagastos ka ng siguro pinakamababa 5, tapos pinakamataas nasa 7 to 8,000. Galito. Yun yung tinatawag na hugot. So may mga kakilala tayo sa LTO na humuhugot. Talagang legit naman na inaayos nila yung papers. Pero mahirap kasi pag second owner ka, maraming kailangan. HPG, di ba, yung mga police report, yung ganun. Tapos na katibayan din na nawala yung original CR, yung mga ganun. Pero kapag first owners, mas madaling makakuha ng original or duplicate copy ng CR sa LTO. Kasi ikaw mismo yung owner eh. Hindi ka nahahanapan ng mga kung ano-ano man, di ba? So, mas madali siya. Pero nasa ganun yung gastos. 5,000 to 7,000. So, tapos syempre, yung ano mo pa, yung oras mo pa, kakain din. Siguro isang araw, hanggang 2 araw. Ganun. So, yun lang. So, yan no. Ito yung original. So, magkamukha. Pati sa print. Walang pinagkaiba. Pati yung mga LTO na wordings, yung mga maliliit na yan. Di ba? So, yun lang. Hindi ko na siya inabol kasi nga yun nga, dahil wala namang alarm yung motor. Importante sa akin yung motor. At least hindi siya nakaw. Then nakausap ko yung first owner na siya pala unang nakawala. Tapos binenta yata niya dun sa nagbenta sa akin, yung seller na yun, na Xerox copy na. So siguro si seller itong nagbenta sa akin, nagpagawa na ng CR. So yun lang, share lang guys, at least makatulong. Diba? Halos pareho. Talagang pagpunta mo doon, syempre excited ka bumili ng motor, maganda yung motor, maayos. Pero yun nga, nalin lang tayo sa tingin-tingin lang ng papeles. So hindi mo mahalata. Parehong-pareho ng original. Diba? So malaking tulong to. Bili kayo na ito. No? Pero sa pag isa kong napansin dito, pag sa maaraw, hindi siya nag-ultraviolet. So punta kayo sa malilim or yung medyo looban na, or basta may shade, may lilim siya para makita nyo yung mga ganyan, yung logo. Meron sa yung again, ito yung peke. Meron sa harap at likod na ito. Tumatagos siya. Nakita ba? Ayan. Yan. Tumatagos yung pirma at saka yung logo ng LTO. Pero yung original dapat hindi. Yun yung original. Ito. Nasaan ba? Yan. Hindi kita sa likod. Wala sa likod. Pero sa harap kita. Ayan. Ayan. Kita. Ayan. Ito. Nandito banda. Tapos meron din sa pirma. So yun. Bili kayo na ito guys. Mura lang. Yun lang. Share. God bless everyone.